Sa harap natin ay isang payak na gusaling may dalawang palapag. Pumasok si Taeyeon sa silid kung saan nakaupo ang kanyang kapatid at bumantong hininga ng malalim. Sinabi ni Yeon, umuwi na ang pagkakamali ng kalikasan. Bumagsak si Taeyeon sa sofa. Napabontong hininga ulit ito sa inis. Sinapak ni Yeon sa ulo ang kanyang kapatid at sinabing tigilan na ang paghinga na parang tren. Napahawak si Taeyeon sa ulo niya sa sakit. Tinanong siya ng kapatid kung ano ang nangyari. Sabi ni Taeyeon, hindi niya na alam ang gagawin. Hindi na niya napigil ang umiyak ng matindi, at sumigaw na baka matanggal siya sa trabaho. Malungkot na pumikit si Yeon. Nilinaw niya sa kapatid kung totoo bang matatanggalan talaga siya sa kontrata kung hindi niya maayos na ma-edit ang materyales. Magkapatid silang naupo sa sofa. Tinanong ni Yeon kung kailangan ba talagang gawing mas makatotohanan ang kwento, at wala itong ideya kung paano ito magagawa. Tumungo si Taeyeon at sinabing ganun na nga. Tumingin si Yeon sa kanya at tinanong kung ano bang naisulat nito dati. Itinaas ni Taeyeon ang mga kamay at iritableng sinabi na tinalo ng bida niya ang 30 A-rank monster sa isang atake. Pero ayon sa kanyang editor, wala raw kinalaman iyon sa realism. Tinanong niya, anong hindi makatotohanan dun kung hindi naman S-rank ang mga halimaw? Napabontong hininga si Yeon at kinamot ang batok habang nag-iisip. Tiningnan niya si Taeyeon at tinanong kung nakipaglaban na ba ito ng maayos kahit minsan. Nang gigigil si Taeyeon at sinabing, syempre nakipaglaban ako. Tinanong ni Yeon kung kailan. Ngumiti si Taeyeon at tinaas ang hintuturo. Sinabi niyang nangyari ito noong bumukas ang Chaos Gate, lumaban siya sa Catastrophe Beast ng tuloy-tuloy sa loob ng 70 oras. At sa panahong iyon, muntik na raw siyang maging buhay na kalansay. Hinimas ni Yeon ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip. Tinanong niya kung pwede ba talagang gawing halimbawa ang karanasang iyon. Tinanong pa niya, ilan bang legendary hunters ang meron sa buong mundo? Sumagot si Taeyeon, 12. Ipinaliwanag ni Yeon na kalahati ng mga hunter sa buong mundo ay nasa pagitan lang ng F at C rank. At kahit ang pagiging A rank ay sapat na para yumaman habang buhay. Ang mga S rank hunter naman ay hindi lang mayayaman. Sila rin ang tumutukoy sa mga patakaran ng mga bansa kasama ng mga pinuno ng malalaking korporasyon. Malungkot na tumingin si Yeon sa kanyang kapatid at tinanong kung paano mararanasan ng mga tao ang buhay ng mga legendary hero kung mismong S-rank hunters ay napakabihira. Pinaliwanag niya na inilalagay ng mga mambabasa ang sarili nila sa lugar ng mga karakter. Kaya mas gusto nila ang mga istorya kung saan ang bida ay nagsisimula sa antas na halos katulad nila, pero unti-unting lumalakas. Tumingin si Yeon kay Taeyeon, at tinanong kung saan dapat magsimula kung magsusulat ng ganitong klaseng kwento. Nagulat si Taeyeon habang nakatingin sa kapatid. Sinabihan siya na dapat magsaliksik at magsuri ito. Ibig sabihin, manood kung paano lumalaban ang mga karaniwang hunter. Pero tinanong ni Taeyeon kung saan siya makakapanood yun, hindi na nga siya hunter ngayon. Tumayo si Yeon at tinangkang umalis. Susuko na siya sa tanga niyang kapatid. Kumapit si Taeyeon sa kanya at nagmakaawa ng tulong. Habang nakaupo sa sahig si Taeyeon, sinabi ng kanyang kapatid na sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang pumunta sa Korean Hunters Association. Ang direktor daw roon ay masayang sisigot sa kahit anong tanong. Dahil ang kaharap niya ay walang iba kundi ang emperador ng Kidla. Nagulat si Taeyeon at napatingin sa kapatid. Napagtanto ni Taeyeon, at naalala na siya nga pala ang emperador ng Kidla. Makikita natin ang isang napakataas na gusali. Isang lalaking nakasuot ng business suit ang malakas na home ampas sa mesa. Ipinapahayag na ang nasa harapan natin ay ang pinuno ng Korean Hunters Association, si Park Dae-han. Pinalilibutan ng napakaraming malalaking screen ang opisyal. Sabi niya, matapos ang banta ng pagbaba ng ranggo noong nakaraang taon, naging matatag ang operasyon nila sa National Gate, at napatunayan nila ang bisa ng kanilang mga programa sa pagsasanay para sa mga hunter. Sa tabi ni Dae-han, may isang screen na makikita. Ipinaalala ng puno ng asosasyon na nung nanganganib ang isang lungsod sa France, agad silang nagpadala ng mga tauhan bilang reinforcement. At ito ang nakatulong para mailigtas ang lungsod. Habang nakatingin kay Dae-han ang kausap niya, hinuyam niya ang kanyang kamao at idinagdag. Nang humingi ng impormasyon ang Germany tungkol sa training para sa mga hunter, nagpaabot din ang Korea ng tulong. Galit na tanong ni Dae-han,
Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, tatanggihan pa rin ba kami sa promosyon? Pinipigil ang galit, isinara niya ang kanyang kamao. Kalokohan ito, mariin niyang sambit. Sumagot ang kausap niya, wala tayong magagawa. Wala kasing legendary hunter ang Korea. Sa harap natin ay isang lalaking may biguti at hikaw. Siya si Gulshan Grover, ang direktor ng Hunters Association ng India. Nakaupo siya sa isang upuan, ang dalawang kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Sabi niya, 11 bansa, kabilang ang India, ang may legendary hunters. Pero ang South Korea, wala. Ngumiti si Gulshan Grover nang may pagkamalupit at sinabi. Ang alamat na bayani ng bansang ito ay nahipnotismo at bigla na lang nagretiro. Nagngangalit ang mga ngipin ni Dehan sa galit. Tinanong siya ng kausap, paano mo pinapatakbo ang organisasyon mo kung pinapayagan mong hungina ang depensa ng bansa nyo ng walang dahilan? Sa ganitong sitwasyon, hindi ka dapat humihingi ng promosyon. Ngiting aso si Grover habang sinasabi. Uulitin ko, at ito na ang huli kong beses. Ang isang bansa ay maaring ma-promote lamang kung isa sa kanilang mamamayan ay isang legendary hunter. Nagpasalamat ang kausap niya sa lahat ng kanyang pagsisikap, at doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Pumasok ang sekretarya habang naririnig niyang minumura ng kanyang boss ang mga kausap nito kanina, tinatawag silang mga gago. Pinakalma siya ng isang binatang secretary, at ipinaalala na may mga nakaschedule pa silang pulong sa araw na iyon. Sinabi ng sekretarya na humihiling ng pakikipagtulungan ng Scorpion Guild. Nagbabala naman ang binata, at sinabing dapat pag-isipan muna ni Dehan ng mabuti ang pakikipagkita sa mga ito. Habang sinusundan siya ng sekretarya, muling ipinaalala nito na masama ang reputasyon ng Scorpions. Kumakalat ang mga chismis na palihim silang nagtatayo ng mga kalabang guild, at ngayon ay gusto nilang gamitin ang suporta ng asosasyon para sila lang ang makakuha ng mga high-ranking gates. Tiningnan ng binata ang kanyang boss na may halong kaba, at sinabing posibleng masira ang pangalan ng asosasyon kung makikipag-ugnayan sila sa Scorpions. Matigas ang tingin ni Dehan sa kanyang katulong habang mariing sinabi na siya ang pinuno ng Korean Hunters Association, at dahil kinikilala ng gobyerno ang guild, tungkulin niyang makipagkita sa kinatawan nito bilang bahagi ng kanyang trabaho. Bagamat seryoso ang kanyang tono, bakas sa mukha ni Dehan ang pagkabahala. Sa isip niya, ayaw din naman talaga niyang makita ang mga mukhang iyon. Alam niyang kapag tinanggap nila ang Scorpions, maaaring magreklamo ang iba pang guild. Habang abala siya sa pag-iisip, narinig ni Dehan ang isang gwardya na galit na nakikipag-usap sa telepono, inihiling na palayasin na lang ng sapilitan ang isang tao. Ipinapaalala nitong madalas ay may mga kakaibang taong dumarating sa kanilang opisina. Tiningnan ni Dehan ang binata, at tinanong kung ano ang kaguluhan. Ipinaliwanag ng lalaki na may isang makulit na bisitang gustong makipagkita sa pinuno ng asosasyon. Ipinakilala raw nito ang sarili bilang anak ng may-ari ng isang grocery store. Napasimangot si Dehan at may halong pangungutya na sinabing hindi niya maintindihan kung bakit iniisip ng mga anak ng grocery store owners na pwede silang basta-bastang pumasok sa Hunters Association. Humingi ng paumanhin ang head of security at sinabing binanggit daw ng bisita na galing siya sa Taejongdae convenience store. Napahinto si Dehan at napatingin sa kanya, gulat na gulat. Tinanong niya kung totoong ang sinabi ng bisita na siya ang anak ng may-ari ng Taejongdae store. Bumukas ang bibig ni Dehan sa pagkabigla nang mapagtanto niya kung sino ang nasa lobby. Si Taeyon, kilala bilang ang emperador ng kidlat, isang alamat sa mundo ng mga hunter na matagal nang nagretiro. Nagmadaling pumunta si Dehan sa elevator at pinindot ang button. Pagkapasok niya sa loob, sumigaw siya ng buong lakas, nagutos na huwag palalabasin ang bisita sa gusali anuman ang mangyari. Agad niyang inutusan ang head of security na tawagan ang lobby at ipaalam na personal siyang sasalubong sa bisitang iyon. Isang itim na sasakyan ang huminto. Mula rito bumaba ang isang lalaking may hindi kaaya-ayang itsura. Siya si Jo Jin Nam, ang pinuno ng Scorpion Guild. Sa likod niya, lumalakad ang kanyang assistant habang nagtatanong kung totoo nga bang pumayag si Park Dehan na makipagkita sa kanila. Hinala niya, ito ay dahil sa biglaang pagsikat ng reputasyon ng Scorpions. May nakangising ekspresyon si Jin Nam habang nilalagay ang kamay sa balikat ng kanyang assistant. Sinabi niyang napakagaling ng kanilang pinuno, kaya gustong-gusto silang makilala ng lahat. Biglang lumabas si Dehan sa pintuan ng gusali. Sumisigaw siya at hinahanap kung nasaan ang taong gustong makipagkita sa kanya. Nagulat si Jin Nam at napangiti. Ani niya, mukhang sabik ang pinuno ng asosasyon na makita siya, sabay kaway.
pero itinulak lang siya ni Dehan at agad na tumakbo papunta kay Taeyeon. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at tinanong kung matagal ba siyang pinaghintay. Humingi siya ng paumanhin. Sabi ni Taeyeon, akala raw niya ay hindi na niya muling makikita ang dating kakilala. Kita sa mukha ni Dehan ang pagkabahala. Sinabi niyang huli siyang naabisuhan sa pagdating ni Taeyeon, sa kanya tinanong kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita. Sumagot si Taeyeon na gusto lang daw niyang makipag-usap. Napangiti si Dehan, ang pangunahing hunter ng Korea. Umaasa siya na ang dahilan ng pagdating ni Taeyeon ay ang pagbabalik nito bilang isang hunter. Sa kanyang isipan, nararamdaman niyang baka nga babalik na ang emperador ng Kidlat, na sa kabila ng kanyang pagre-retiro, ay hindi pa rin nakalimot sa asosasyon. Nakangisi si Dehan habang iniisip na muling magiging dakila ang Korea sa pagbabalik ng alamat. Ngunit agad binasag ni Taeyeon ang kanyang pag-aakalang iyon. Sabi ni Taeyeon, gusto lang daw niyang manood ng mga laban ng mga low-rank hunters. Masayang ngumiti si Dehan, nag-thumbs up pa siya, at sumigaw na iyon ang eksaktong mga salitang inaasahan niyang marinig mula sa emperador ng Kidlat. Sinabi niyang agad siyang maghahanda para sa panunood. Subalit unti-unting napansin ni Dehan ang tunay na ibig sabihin ng sinabi ni Taeyeon. Napakunot siya at muling nagtanong, may halong pagkadismaya. Kinumpirma ni Taeyeon na manunood lang talaga siya. Iniabot ni Taeyeon ang kanyang kamao, na para bang humihingi ng pahintulot. Aniya, gusto lang daw niyang masilayan ang laban ng mga ordinaryong hunter. Makikita ang kanyang nakabukas na kamay, masaya ang mukha habang nakatingin sa kausap. Dagdag pa niya, kapalit ng panunood ay handa siyang tumulong sa kahit anong pabor na kailangan ng pinuno ng asosasyon. Sa harap natin ay isang matayog na gusali. Sa loob nito, tinatapos na nila ang mga resulta ng pagpirma ng kontrata. Ipinakita sa dokumento na sina Park Dehan at ang Korean Hunters Association ay magbibigay ng buong suporta sa pananaliksik ni Taeyeon na kailangan niya para sa pagsusulat. Kapalit nito, kailangang tuparin ni Taeyeon ang isang kahilingan ng asosasyon bawat buwan. Ngunit may karapatan siyang tumanggi kung ang hinihinging gawain ay labag sa batas, lumalabag sa karapatang pantao, o nakakasagabal sa kanyang pagsusulat. Tinanong ni Dehan kung talagang gagampanan ni Taeyeon ang papel ng emperador ng Kidlat kapag nagsimula na ang kanilang kasunduan at kapag pinayagan na siyang magsagawa ng pananaliksik. Napangiti si Taeyeon, kinamot ang likod ng kanyang ulo, at sinabing wala ng ibang paraan kundi ang pumayag. Masayang sumigaw si Dehan, sinabing napakagandang kasunduan ito. Iniabot ng pinuno ng asosasyon ang isang card kay Taeyeon at ipinaalam na mayroon silang trabaho na eksaktong swak sa mga pangangailangan ng binata. Sa isip ni Dehan, naisip niyang kapag nagbalik ang emperador ng Kidlat, tataas muli ang ranggo ng Korea sa buong mundo at maibabalik nila ang kanilang karangalan. Alam niyang hindi niya dapat palampasin ang pagkakataong ito. Makikita ang pangalan ni Taeyeon, ang kanyang ranggo, at ang kanyang titulo bilang Gate Assistant. Nagulat si Taeyeon sa nakita at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng titulong iyon. Ipinaliwanag ni Dehan na kadalasang ibinibigay ang trabahong ito sa mga F-rank na hunter. Dagdag pa ng pinuno ng asosasyon, ang mga gate assistant ay siyang nagtitipon ng mga loots mula sa mga portal na nalinas na ng ibang hunters. Nabanggit din na kabilang sa tungkulin ng isang gate assistant ang pagbabantay sa mga emergency exit at, kung kinakailangan, pagtulong sa laban at mga biglaang pangyayari. Sinabi pa ni Dehan na bihira namang nakakalaban ng mga halimaw ang mga gate assistant, at madalas ay naghihintay lang sila sa likuran. Tiningnan ni Taeyeon ang card na hawak, ngumiti, at humanga sa trabahong iyon. Hindi raw niya alam na may ganoong klaseng trabaho pala. Nagbigay siya ng thumbs up at buong tuwang sumigaw na iyon talaga ang hinahanap niya. Sa gilid ng gusali, may makikitang maliwanag na dilaw na sinag. Sa likod ng sekretarya, may nabasag na bintana. Tanong ng sekretarya kung palaging ganoon kawalang pakialam ang emperador ng Kidlat. Pinaalalahanan siya ni Dehan na maghinay-hinay sa pananalita. Bagamat inamin niyang may kakaibang ugali nga ang bayani, ipinaalala rin niyang ito pa rin ang pinakamalaking pag-asa ng Korea. Masayang sinabi ni Taeyeon na dumating na siya. Nakatayo siya sa harap ng isang gusaling may 4 na palapag at masaya niyang ipinahayag na nakakita siya ng isang C-rank na guild na tinatawag na Happy Together. Buong tuwang pinisil niya ang kanyang kamao at sinabing dito,
siguradong matututo siya tungkol sa mundo ng mga hunter, at sa pagkakataong ito, makakagawa na siya ng isang makatutuhanang kwento. Binuksan niya ang pinto, bumati, ipinakilala ang sarili, at sinabi na siya ang bagong assistant sa gate. Napansin niya ang dalawang lalaking mukhang walang gana sa harap niya. Ang isa sa kanila ay tiningnan lang siya ng walang interes habang inalis ang mata sa cellphone. Ang isa pa, naabala sa pagbabasa ng Mulal Aswang magazine, ay nagtanong kung may bukas ba talagang gate malapit. Sinagot siya ng unang binata na wala namang bumukas, dumating lang ang assistant. Naiwang nakatayo si Taeyeon sa may pinto, medyo nahihiya. Tumayo mula sa sofa ang matabang lalaki at humingi ng paumanhin sa gulo ng kanilang opisina. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Man Soy-ong, ang leader ng Happy Together Guild. Masayang nakipagkamay si Taeyeon at sinabing ikinagagalak niyang makilala ito. Ipinaliwanag ni Soy-ong na ang kanilang guild ay C-rank at mayroon lamang silang 3 opisyal na miyembro, siya, ang lalaking may hawak ng cellphone, at isa pa. Tinanong ni Taeyeon kung nasaan ang ikatlong miyembro. Sumagot si Soy-ong, na muling naupo sa sofa, na ito ay pansamantalang naitalaga sa ibang lugar. Napaisip si Taeyeon, naalala niya ang konsepto ng distribution at ang kanyang mga kasamahan sa 12 apostles na ipinakalat din sa iba't ibang panig ng mundo. Naisip niyang pareho ito sa mga nakaraang karanasan niya. Kumaway si Soy-ong at inaya siyang umupo. Sinabi nitong ikinalulungkot niyang sa guild pa nila napunta si Taeyeon. Hawak-hawak na ni Taeyeon ang kanyang kwaderno at nagtaka kung bakit ganun magsalita ang leader ng guild. Hiniling ng isa pang lalaki kay Taeyeon na tumingin sa paligid at tanungin ang sarili kung maayos ba ang operasyon doon. Habang nakatutok sa cellphone, sinabi ng hunter na ilang taon na silang hindi umaangat sa rank C, kaya konti lang ang kita nila, sapat lang para mabuhay hanggang sa susunod na sahod. Naasar si Soy-ong at sinabing hindi naman kailangang isiwalat ang lahat, lalo na sa ganung paraan. Nag-umpisa silang magtalo, nagulat ang mga hunter nang biglang magsalita si Taeyeon, ang sabi niya, mukha silang malalapit sa isa't isa, parang matagal nang magkaibigan na marami ng pinagdaanan. Napangiti si Soy-ong, kinamot ang ilong gamit ang daliri at sinabing, oo, pagkatapos ng maraming taon ay parang pamilya na rin sila, pero hindi naman daw niya sinasabing masaya siya sa sitwasyon nila. May isinulat si Taeyeon sa kanyang kwaderno at sinabi na sobrang astig ng pagkakaibigan nila, para silang mga karakter mula sa isang hunter novel. Tumangala si Soy-ong at nagtanong kung totoo bang ganoon ang tingin ng isang F-rank hunter sa kanila. Napangiti ang isa pang miyembro at sinabing baka nga totoo, mukha raw silang mga lumang magkaibigan. Humanga si Taeyeon at sinabing kung ganoon kat hindi ang samahan nila, siguradong kahanga-hanga ang teamwork nila sa laban. Tinanong niya kung kailan sila pupunta sa gate. Isa sa mga miyembro ang nagsabing wala silang mga misyon na may kinalaman sa gate. Nagulat si Taeyeon at hindi makapaniwala. Tinanong niya kung hindi ba talaga ito isang hunter guild. Kinamot ni Soy-ong ang batok at ipinaliwanag na bihira talagang sumali sa mga misyon ang mga low-rankang na guild. Itinuro ni Taeyeon ang sarili at tinanong kung ano ang gagawin niya ngayon. Sumagot si Soy-ong habang nangingialam ng ilong na wala siyang kailangang gawin. Masaya pa ring pinisil ni Taeyeon ang kamao, naisip niya na totoo pala, hindi araw-araw nagbubukas ang gate, at ito raw ang tunay na realism. Sumigaw si Taeyeon na bigyan siya ng kahit anong trabaho at nangakong gagawin niya ito. Napangiting tanong ng isa, handa ba siyang maglinis? Sumigaw si Soy-ong at sinabing ang kasama niya dapat ang maglinis ngayon. Nagsulot si Taeyeon at buong siglang sinabing siya na ang maglilinis ng opisina. Ngumiti siya habang iniisip na isang linggo na lang at matatapos na ang kontrata niya, pero pipigilan niya ito. Kailangan lang niyang maunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng realism. 6 na araw bago ang termination, binuksan ni Taeyeon ang pinto ng opisina ng guild at masiglang nagtanong kung ano ang kailangang gawin ngayong araw. Walang gana siyang tiningnan ni Soy-ong at tinuro ang likuran. Tinanong nito kung kaya ba niyang linisin ang hallway. Agad siyang tumungo at sinabing siya na ang bahala. 5 araw na lang, dumating ulit si Taeyeon sa opisina ng guild. Nilapitan niya ang isa sa mga miyembro na naglilinis ng bintana at tinanong kung may mission na ba ngayon na may kinalaman sa gate. Halos maiyak ang hunter at sinabing kung may dumating mang ganoong mission, sa palagay ba niya ay ganito lang sila, nakaupo't walang ginagawa. Tinanong ni Taeyeon kung anong gagawin nila ngayong araw kung ganoon. Walang hiya itong inabutan lang siya ng basahan. Tahimik na pinunasan ni Taeyeon ang bintana. 3 araw na lang, pumasok si Taeyeon sa opisina na halatang pagod na pagod. Walang sinabi si Soy-ong, iniabot lang ang walis.
2 araw na lang, nakaupo si Taeyeon sa tabi ng mga gamit panlinis, may suot pang guwantes. Habang nakayuko at tahimik, napagtanto niyang tila wala na siyang pag-asa. Napasigaw siya, hindi pa man lang niya nasisimulan ang kwento na dapat niyang isinusulat. Kung magpapatuloy ito, baka matapos ang deadline na wala siyang may sulat ni isang salita. Sa itaas na palapag ng isang skyscraper, may isang mahinang ilaw mula sa bintana. Sa loob, may binatang nakaupo sa harap ng computer, si Gu Kyung-mo. May nag-abot sa kanya ng isang baso ng tsaa. Tinanong ng nagdala kung mag-o-overtime na naman ba siya, dahil lang sa baguhan na iyon. Sumagot si Mo na kailangan niyang magsulat ng ulat tungkol dito. Napailing ang kausap niya at sinabing nakakapanlumo raw na makita ang sikat na editor ng mga best-selling na libro, si Gu Kyung-mo mismo, na nasasayang ang oras sa isang baguhang walang silbi. Napasandal si Mo sa kanyang upuan, pagod na pagod. Mahinang sinabi niya na alam naman niyang hindi ganoon kagaling si Taeyeon, pero hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang interes siya rito. Nasa harap ng editor ang isang dokumento tungkol kay Taeyeon. Tahimik niyang sinabi sa sarili na bibigyan niya ito ng huling pagkakataon. Isang araw na lang, nakaupo si Taeyeon sa kanyang upuan, mukha niyang puno ng pagkatalo. Tahimik siyang nag-isip, tapos na siya, bigo na siya. Ang bilang ng mga salita sa bagong bersyon ng kwento niya ay eksaktong itlog. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.